Ano ang gagawin mo pag humingi ng refund yung client mo? Option 1, lalaban mo. Number 2, magmumukmuk ka na lang. Di mo na siya sasagutin. Sasabihin mo na lang, bahala na si Batman. Or number 3, gagawin mo kung anong nasa video na to. Okay, if this is the first time na mapanood mo ako, mga bashers, this is Neil Reichel and ako ang host ng podcast na $1 Million Filipino Freelancer. So, humihingi ng refund yung client mo, ano ang gagawin mo? Well, eto, personal experience to. At sasabihin ko sa inyo yung pagkakamali ko. Ang pagkakamali ko muna is this, umabot sa punto na humihingi ng refund yung client ko. Siyempre, the best cure is prevention. And ang pagkakamali ko, nung nagsisimula ako nito was, hindi, okay lang yan. Sige, banat ako, trabaho lang ako. Hindi ko kailangan update. Basta gawin ko to. Bubuhos ko lahat ng oras ko. And nung pagsabit ko ng trabaho sa client ko, ang sabi ng client ko, this is unmentionable. So, ang sakit kaya no? As in, parang ginawa ko naman lahat. Ginawa ko yung alam kong tama. Binuhos ko lahat ng effort ko. Nagpaka-YouTube ako. Bumili pa nga ako ng course para masabi na ginagawa ko yung trabaho ko ng maayos. Pero yun nga, ang ending, hindi siya happy. So, humihingi siya ng refund. So, ang una talaga is prevention. And the way that you do that is by having consistent communication between you and the client. Pero eto na nga, ang kulit mo nga, Neil. Gagawin ko nga, kaya nga nandito eh. Humihingi nga ng refund yung client. Anong gagawin ko? Okay? Ang unang-unang hindi mo gagawin is papalagan yung client. Nasasabihin, wow, what? After all the hard work? Just because I'm brown? Just because I'm from the Philippines? You think you're someone? You don't know me? You don't know who my father is? Hindi mo babanatan ng mga ganun, okay? Pang-viral lang yon. Sayang lang. Kasi bakit? Siyempre, ang iisipin lang ng kliyente is, wala kang karapatan, di ba? Binayaran kita. Hindi mo binigay yung ini-expect ko. Hindi ako satisfied. Akin na yung pera ko. Huwag ka. Kung PayPal nagbayad yung kliyente mo, wala kang magagawa. Wala kang mapapalag. Kasi, ang gagawin niya lang is, i-dispute niya lang yon at mamumula lang ang PayPal mo. Eto naman ang second option na hindi mo din dapat gawin, which is magpakabebe. Magtago na lang. Isipin mo lang, hindi. Sana naman maintindihan niya. Sana naman. Tapos maghahanap ka na agad ng bagong client. Hindi. Ang dapat mong gawin, which is not the third option, but the first option, which is harapin mo yung client mo. And then tell the client right away. Siyempre, i-appease mo muna. Client, pasensya ka na talaga, or I'm really sorry if you feel that way. I'm open to the idea of giving you the refund. Ganun agad. I'm open to the idea. I just want to know which areas do you think I messed up. And then, sasabihin ng kliyente mo dito is, ito yung areas na to, ito yung areas to, ito yung areas to. Bakit natin ginagawa yun? Kasi ang gusto natin, diba? Ang gusto natin is hindi banggain yung opinion ng kliyente. And in fact, ang gusto natin is saluhin, tanggapin. Pero hindi pa naman natin binibigay lahat. Parang, teka, ba't ka umiyak? Anong nangyari? Halika dito, hawakan kamay mo. Usap tayo, dali, pwede mo ikwento sa akin. Versus dun sa, ba't ka umiyak? Hindi ka dapat umiyak. Naku, palit-lit na bagay. Mali yan. Hindi yan. Hindi ako nagraranta. Kwento ko lang yung mga senaryo. So yun, try to appease the client and then ask kung saan ka nga nagkamali. And then the client will start telling you, alam mo, dito ka nagkamali sa area na to, you promised me this, and then I got this results. Hindi ito yung ine-expect ko. Okay. Bago mo pa ulit ibigay yung refund, syempre gusto mo may bala ka naman, di ba? Hey client, I'll process the refund right away. If I can ask one more favor from you, how do you think would I have improved it? I'll be very transparent with you. I don't want to ruin the relationship that we have. We might not even end up working again in the future at all. But what's important to me is that I have a clear conscience that when I sleep at night, I know that I did the right thing. And if it needs to be this way, that I would even do more than what is required to right the wrong. And then the client will tell you, alam mo dapat, ito yung pwede mo sanang gawin. The next time, ito yung mga bagay na to. This is how you could have probably improved. And if you notice, even if this is just a theory in this video or in this episode, papansin mo, lumalambot yung kliyente. Bakit? Kasi hindi mo siya binabangga. In fact, sinasalo mo nga siya. And then the client will start telling you in a way na appreciate you, na hindi mo binabangga,
I was expecting na, I'm sure before siya ng refund or maglakas ng loob ng magsabi na mag-demand ng refund, ang dami niya rin mga iniisip na, naku, papalag kaya ito. Naku, baka sabihin ito yung mali ko. Naku, baka sabihin niya, hindi ko naman fulfill yung end ko. Pero baliktad sinalo mo nga and then you surprise the client. And then, there are other things that can happen. One thing that can happen is the client may totally say na, forget the refund, okay? What's important is that I have been acknowledged. Another thing is that sasabihin ng client, okay, ito na lang refund mo saan, partial refund na lang, kalahati na lang, pwede gano'n. Third is, they still ask for the full refund, di ba? Pero hindi na sila na magsasalta ng masama about you. Yun ang mahalaga dun Kasi right now, what's important is a reputation. Sobrang mahalaga siya sa panahon ngayon, especially online. Now, what if dumating yung sitwasyon na wala na yung pera sa'yo, nagastos mo na? Gawin mo pa rin yung sinabi sa'yo, appease the client, di ba? Ask for the client where you did wrong. And then third step is ask for the client on how you can probably improve. And then tell the client, I'll be very transparent with you since I have been from the very start, di ba? I want to honor the refund. I want to give it to you. This is what I can offer right now. I'll give you a refund in a time of 3 months. I'll give you a refund in a span of 12 months. I will do my best to give you that refund. I hope that sounds okay with you. As I've always mentioned, full transparency. The money is not with me. I've spent it. I've used it for my utilities, for my bills, or for to provide for my family. And I'm sincerely sorry that I could not issue you the refund right away. But with all my sincerity, I want to honor the refund and return it to you. Are you okay with that? So kung mapapansin mo din, di ba, is that you're trying to negotiate, you're trying to tell the client na, uy, I messed up, I screwed up, gusto ko ibalik sa'yo yung pera, just give me a bit of time. Kesa na pumalag ka, hindi mo binigay yung refund, at magkaaway kayo. Now, why is this more effective sa tingin ko versus palagan mo? Kasi yung headspace nun sa utak mo, sobrang bigat. Yung headspace nun na parang, madali lang naman yung sabihin sa'yo kasi may pera ka. Okay, pero ba't nun hindi ka nag-refund? Kasi ayoko na sana pagdaanan mo siya. Ngayon, if I could travel back in time and then I had that opportunity, the number one thing that I should have done was lay the groundwork. Now, ito yung mga requirements, ito siya, okay? And even before mangyari yung dispute, sasabihin ko, oy client ha, in the event na humingi kang refund, I just want to clarify the rules. Diba? Para meron tayong reminder pare-pareho. Kung talagang palag ng palag, nasa iyo pa rin naman ang desisyon. At that time, my decision was, no, I will not give you a refund. Okay? I did more than what I could do. Ito yung part ko. Okay? This is the part that you did. And I think hindi siya enough in order for me to honor the refund. Moving forward today, ngayon, I would say na, sige, kasi the status or the position that where you are in your life, diba, plays a lot sa pagde-decide na to. Para sa akin, yung decision na yun was that I did not have the money, diba? I spent so much time already in it, and para sa akin, hindi ko talaga kaya. Ay, direction ko yun. Pero ngayon, yung position ko is, okay, mas mahalaga sa akin yung oras, mas kaya kong kitain yan, sige, ibigay ko na yun sa'yo, para pareho na tayong matahimik. Pero at the end of the day, sa'yo din naman babagsak. Diba? Sa dulo din yun. Your principles can change over time. Sa totoo lang ha, handling refunds can change over time. At one stage in your life, you can say na, oy, sige, refund lang tayo ng refund. And then, in the future, you could say na, ay, hindi na ako magbibigay ng refund. Sobra-sobra na yun. Kasi I've built so much goodwill na sa mga clients ko, and na-build ko na yung system ko, pati yung mga guidelines ko, yung policies ko. And then you can say na, ay, always reminder ha, hindi mo nagagawa to, so hindi ka na eligible for the refund. So, mga bashers, medyo mahaba yung video na to, medyo mahaba yung episode na to, pero ang punto is this, yung pag-handle ng refunds, if you can afford it, do it. If at the stage right now, nang nag-negosyo ka, nakakuha ka ng mga kliyente, magsubi ka din para sa refunds. Para kung dumating man yung oras yung magkapit-pitan, meron kayong maibabalik. Napakahirap talaga na kinakargo mo yung headspace na yun, yung pag-handle ng refund. It's not worth all the drama. Okay? Yun lang. Mga bashers, make sure to subscribe to this channel. Make sure na magbigay ka ng 5-star rating on Spotify. Bye, bashers!
Hangganan maging purita, bawal maging pambebe.